Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Betty, ano na? Gamitin na natin ang bagong karaoke. Tay, teka lang po. Hindi pa nga po natin na-unbox eh. Kumalma po muna kayo, Tay. Abay, gusto ko marinig ng lahat kung gaano kaganda ang bago nating kagamitan. Ang hirap po kayang buksan. Saglit lang po. Hindi na ako makapaghintay, nak. Gusto ko makita ng lahat na tayo lang ang may ganyan dito sa buong barangay. Si tatay talaga, oo. Bago nga tong sound system natin pero nakalimutan na po ba natin? Utang ito, babayaran pa natin to kada Uy! buwan. Shh! Huwag kang maingay. Sinabi ko na sa mga kumpare ko na bagong bili mo yan eh. Huwag ka na magbabanggit ng utang ha. Gusto kong malaman nila na galante ang anak ko. Hay nako tay, hayaan na naman po kayo. Abay bakit? Masama ba magmayabang? Oh, heto ang gunting. Sige na. Wala akong nagawa kundi ang buksan na nga ang karton na kinilalagyan ng speakers at amplifier. Pumapalakpak pa si tatay nang mailabas yun. Oh, ikabit na natin ang mga cord. Sandali lang po itay. Ana, mahal. Oh, bakit Oscar? Halika rito. Tignan mo ang bagong sound system natin. Mamahalin. Ay nako, may niluluto pa ako. Mamaya na. Iwanan mo lang yan kahit saglit lang. Gusto ko makita mo to eh. Kahit hindi ko na usisain yan, maririnig ko rin naman ang tunog niyan ano. Halika na kasi. Ay naku, ang kulit mo naman eh. Ana, mahal. Oo na, heto na. Napapailing na lang ako habang sineset up ang sound system. Kung minsan talaga hindi ko maiwasan na kilabutan kapag umaasta ng ganon si tatay. Walang imik na pinatugtog ko ang gamit. Napapatango si tatay. Ilang sandali pa. Lakasan mo pa anak. Ang hina eh. Tay, tama lang yan. Baka makaistorbo tayo sa iba eh. Hindi, hayaan mo sila. Hay nako, Oscar. Nagyayabang ka na naman eh. Mahal, normal lang naman yun. May ibubuga naman tayo, di ba? Ay, ewan ko sa'yo. Baka isipin ng mga tao na marami tayong pera. Paano na lang kapag inutangan tayo? Problema ba yun? Di tanggihan na lang natin. Sa tingin mo ba talaga makakatanggi tayo sa mga tao rito? Oo naman. Sasabihin natin na may iba pa tayong bibilhing gamit. Kaya kailangan din natin ng pera. Alam mo, Oscar, puro ka talaga kalokohan. Siyempre naman. Ikaw kasi, palagi na lang nakasibangot. Ngumiti ka naman kahit paminsan-minsan, mahal. Napangiti na lang ako sa lambingan ng aking mga magulang, Miss Winnie. Halos sanay na ako sa ganoong eksena. Bungangera si nanay pero kapag nilalambing na siya ni tatay, bigla rin siyang tumatahimik. Ang problema lang, napakatigas talaga ng ulo ng tatay ko. Ano anak, handa na ba? Ang gusto ko sana mag-videoke tayo. Ha? Kayo po ang kakanta? Siyempre, pero ikaw munang mauuna. Tay, bakit naman po ako? Gusto kong marinig ng mga kapitbahay natin kung gaano kaganda ang boses ng nag-iisa kong anak. Tay, wag na po, nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Wala namang makakapantay sa ganda ng boses mo rito eh. Tay, baka kung ano na naman ang isipin ng mga kapitbahay natin. Huwag ka nang magreklamo. Sige na, kumanta ka na. Dahil ayoko nang makipagtalo pa kay tatay, wala na akong nagawa kundi ang damputin ng microphone at pumili ng kakantahin. Pero bago pa man ako makapagsimula, umalingaw-ngaw na ang lakas ng karaoke namin. Siguradong rinig na rinig yon sa buong labas. Hindi nga nagtagal, nagsimula na ang komosyon. Galit na nagpunta sa amin ang ilan sa mga kapitbahay sa pangunguna ni Manang Cora. Mr. Mahangin! Ano ba naman yan? Hindi lang kayo ang tao rito! Aba, mukhang may umaangal ah. Sabi ko naman po kasi sa inyo tay. Huwag kang matakot sa kanila. Hanggang reklamo lang naman ang kaya nilang gawin eh. Oscar, hindi ba talaga kayo titigil? Gusto nyo bang umabot pa tayo sa barangay? Hindi pa nga kami nakakapagsimula eh. Barangay na kagad. Libre na nga ang concert nyo, ayaw nyo pa. Concert? Ang ingay-ingay nyo? Nakakaabala na kayo! Palibasa, wala kayong anak na kasing ganda ng boses ng Betty ko. Inggit lang kayo eh. Hoy, Mr. Mahangin!
Hindi kami naiinggit sa inyo, no? Gusto lang naming tumigil na kayo. Bakit galit na galit ka? Palibhasa, matandang dalaga ka kaya palagi kang bitter. Anong bitter? Ikaw talaga naghahanap ka ng gulo, no? O sige, magbaranggaya na tayo. Napapapikit na lang ako sa Ines. Imbis na humingi ng pasensya, lalo pang pinatulan ni tatay ang mga kapitbahay namin. Si nanay naman, na kanina lang ay pinagsasabihan si tatay, ngayon ay nakikipagsagutan na rin para ipagtanggol siya. Hindi ko na alam kung saan nila hinuhugot ang lakas ng loob nila. Bago ko nga po pala ipagpatuloy ang aking kwento, gusto ko po muna sanang magpakilala sa inyo. Mapagpalang araw, Miss Winnie. Ako po si Betty, 27 years old sa ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari lang ilang taon ang nakararaan. Likas na kay tatay ang magmalaki sa kahit na anong bagay na meron kami. Kahit nga utang pa yon, basta sa tingin niya na kaiinggitan ng mga kapitbahay namin, ipinagmamalaki niya. Sumobra nga lang dahil dumating sa punto na parang nagiging mayabang na siya. Tay, wag niyo naman pong ipagmayabang ang karaoke natin. Bakit hindi? Maganda naman talaga ang bagong gamit natin Alam niyo pong hinuhulugan pa natin yan buwan-buwan. Ano ngayon? Alam mo nak, kung mananahimik lang tayo at hindi papakita mga bagay na meron tayo, aapi-apihin lang tayo ng mga tao rito. Hindi naman po siguro, Tay. Basta. Yun ang sa tingin kong maganda para sa pamilya natin, na isipin ng mga tao na hindi tayo basta-basta. Huminga ako ng malalim dahil sa sinabi ni tatay. Ang gusto ko lang naman, wag na sana niyang laging ipagyabang ang mga bagay na meron kami. Hindi naman kailangang ipagsabi pa sa ibang tao yun eh. Kinaumagahan, isinama ako ni tatay sa tindahan para bumili ng pagkain. Pagdating namin, agad kaming binati ni Manang Cora. Magandang umaga, Oscar! Magandang umaga rin sa'yo, Betty! Magandang umaga po, Manang Cora. Manang Cora! Pakuha nga ng 2 kilong bigas, 1 kilong asukal, 3 pakete ng kape at 2 dilata. Bilisan mo na, marami pa akong pupuntahan Tay, maaga pa po. Bakit ba? Bumibili lang naman tayo Ay sige, Oscar. Hayaan mo na, Betty. Sanay na rin naman ako sa ugali ng tatay mo Makalipas ang ilang sandali, inilagay ni Manang Cora sa mesa ang lahat ng pinamili namin. Kumuha si tatay ng 1,000 piso at iniabot yon sa kanya. Hayan, 200 lahat. Eto, 1,000. Ay naku, Oscar, pasensya na. Naubos ang panukli ko kahapon kasi dinagdagan ko ng paninda ang tindahan. Baka naman may barya ka o mas maliit na pera. Barya? Oo, sana Manang Cora, hindi ako nagdadala ng barya Naiipon lang sa bulsa, mabigat pa. Tay, baka meron naman. Wala rin naman kasi akong dalang pera rito Wala nga At kung meron man, bakit ko ilalabas? Tay, bumibili tayo. Normal lang po yun. Ano? Akala mo ba nagbibiro ako Ay, pasensya na talaga. Kung makakapaghintay ka lang sandali hihiram ako ng panukli sa kabilang tindahan. Aba, bakit ikaw pang hihiram? Hindi ba tindahan ang negosyo mo? Baka may pera ka naman, ayaw mo lang ilabas. May pera naman ako, Oscar. Kaso buo nga lahat Wala lang talaga akong panukli. Dapat handa ka sa mga bumibili. Ano yun? Ako pa mag-a-adjust para sa tindahan mo? Tay, wag naman po kayong ganyan. Bakit? May mali ba sa sinabi ko, Hindi ko lang talaga inaasahan na mauubos kagad ang panukli ko. Tay, normal lang naman po ang mga ganyang nangyayari sa tindahan. Bakit? Totoo naman kung magne-negosyo ka, siguraduhin mong kaya mong pagsilbihan ng mga customer. Ay, nako, pasensya na talaga, Oscar. Ay, sasayang ang oras ko rito Tay, pwede naman po tayong bumalik mamaya Ako na lang po ang magbabayad. May tig-100 pa naman ako sa pitaka. Hindi ako sanay na naaabala Mahalaga ang oras ko. Ganun ang taong may pera. Natahimik ako dahil sa mga sinabi ni tatay. Napalingon ako kay Manang Cora na pilit pa rin nakangiti kahit halatang nasasaktan. Hindi na ako nakatiis at nilapitan ko siya. Manang Cora? Ano yon, Betty? Ako na lang po ang babalik mamaya. Wag na po kayong mag-alala. Sigurado ka ba? Opo, ako na po ang bahala. Sige Betty, mag-iingat ka Opo Manang, salamat po.
Ramdam ko pa rin ang hiya sa ginawa ni tatay kahit naglalakad na kami palayo sa tindahan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tay, kailangan niyo po ba talagang kausapin si Manang ng ganon? Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Nagreklamo lang ako kasi wala siyang panukli. Hindi naman talaga maiiwasan minsan na maubusan ng panukli eh. Pwede niyo naman pong sabihin ng maayos yun. Betty, hindi mo kailangan magpakabait sa mga taong yan. May pera tayo eh. Dapat alam nila kung sino tayo. Pero tay, pare-pareho lang naman po tayong tao. Hindi naman masamang maging mabait. Tsaka hindi habang buhay nasa itaas tayo ha. Imposible yan. May pera tayo sa bangko, may ATM tayo, may credit card pa. Ano pa bang ikinababahala mo dyan? Hindi po sapat yun, tay. Pwedeng mawala ang lahat ng yan. Kapag dumating ang panahon na tayo naman ang nangailangan, sino ang lalapitan natin kung halos lahat ng tao na insulto na natin? Ang dami mong iniisip. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari sa atin yan. O tayo na. Umuwi na tayo. Alam kong wala nang saysay ang pagsagot ko. Habang naglalakad na kami pa uwi, Miss Winnie, malakas pa rin ang boses ni tatay sa kalsada. Nakakahiya dahil parang ipinagmamalaki pa niya ang konti naming pinamili. Pagdating namin sa bahay, dadatnan ko si nanay na nagluluto. Masayang inilapag ni tatay ang mga pinamili sa mesa. Ana, mahal! Tignan mo nga tong pinamili ko. Bakit bumili ka pa ng bigas? May bigas pa naman tayo ah. Sinadya ko yan. Para makita ng mga tao na may pambili tayo. Nababaliw ka na talaga, Oscar. Nag-aaksaya ka lang ng pera eh. Anong aksaya? Kapag naubos ang bigas natin, di yan ang isaing mo. Alam mo namang mas nakakatipid kapag maramihan ang binibili. 2 kilo lang yan ah. Ilang saing lang ang aabutin yan. Ang mahalaga, makita ng mga tao na hindi tayo naghihirap. Tay, baka ang isipin pa nga nila, kapos tayo sa pera kasi pabalik-balik tayo sa tindahan para sa konting pinamili. Kasalanan ba natin kung wala silang panukli? Ay, ikaw talaga, Oscar. Kilala tayo rito sa barangay. Kaya dapat makita nila na may ibubuga tayo. Tay, kailangan pa ba talagang ipakita sa ibang tao ang lahat ng meron tayo? Bakit? May masama ba ron ha? Wala naman po, itay. Pero isipin nyo na rin ang nararamdaman ng mga taong hirap na hirap sa buhay. Hindi naman kailangan ipamukha sa kanila kung anong meron tayo eh. Gusto ko lang malaman nila na maayos ang buhay natin. Wala namang masama ron ah. Tama ang tatay mo. Mas mabuti nang alam nilang nakakaangat tayo kesa maliitin nila tayo. Nay, hindi ba mas maganda kung magpapakumbaba lang tayo? Hindi naman natin kailangan patunayan ang sarili natin sa iba eh. Hindi pwede yun. Kapag hindi mo pinakita ang kung anong meron ka, iisipin nilang wala kang narating. Hindi naman po lahat ng tao ganun mag-isip. Ako, ganun ang paniniwala ko. Kaya kapag may bago tayong gamit, pinakikita ko. Kapag may nabili ko, pinapaalam ko. Para alam nilang hindi tayo basta-basta. Pero itay, napapansin nyo ba na marami nang napipikon sa mga sinasabi nyo? Problema na nila yun. Hindi ko kasalanan kung naiinggit sila. Hindi naman po siguro lahat naiinggit. Baka nasasaktan lang sila sa paraan ng pagsasalita nyo. Kung nasasaktan sila, mahina ang loob nila. Totoo naman. Ang bilis ma-offend ng mga ibang tao ngayon. Tsaka, tignan mo yung iba ha. Sanay sa libre, sanay sa ayuda, sanay umasa. Hindi man lang marunong magsikap eh. Tapos kapag may umaasenso, sila pa yung unang maiinggit. Sa totoo lang po, itay, hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyong sitwasyon eh. Wala ka naman dapat na ipaliwanag eh. Pero tay, kung ako po ang nasa lugar nila, magtatampo rin po ako kapag lagi niyo akong pinaparinggan. Siyempre, para makita nila ang pinagkaiba natin. At wala silang karapatan magtampo. Pero bakit kailangan pang ikumpara ang sarili natin sa iba, itay? Para malaman nila kung sino ang mas angat dito sa lugar natin. Tatay, hindi naman po natin kailangan i-broadcast yun eh. Ay, Betty, hayaan mo na nga ang tatay mo. Ganyan na talaga siya. Hindi mo kasi napagdaanan ang hirap na pinagdaanan namin noon eh. Nagiging proud lang siya kung ano ang meron tayo ngayon. Proud? Diyos ko, Nay. Kaya nga po dapat natin siyang pagsabihan eh. Kasi hindi ko po nararamdaman na proud siya sa kung anong meron tayo ngayon. Anak, wala namang ginagawang masama ang tatay mo eh.
Dalaga na po ako, inay. Nahihiya na rin po ako kapag nakikita ng mga kaibigan ko ang ugali ni tatay. Bakit ako mahihiya? Aba, sila ang dapat na umiwas sa atin kung ganun. Yun na nga po, sa tuwing may gustong makipagkaibigan sa akin, hindi natutuloy kasi natatakot po sa inyo eh. Wala naman akong ginagawang mali ah. Marumi lang talaga silang kung mag-isip. Hindi po lahat ng tao naiinggit sa atin, itay ha. Minsan kasi, hindi na natin napapansin na nakakasakit na tayo ng damdamin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, anak. Hindi naman po natin yun kailangan sabihin sa harap ng iba eh. Tumigil ka na ha, Betty. Hayaan mo nga sila. Palibhasa, masyado ka mabait. Kaya ka naaapi. Mas gusto ko pong maging mabait kaysa katakutan o iwasan ng mga tao. Anak, wag mo na lang akong kontrahin. Wala tayong ginagawang masama, okay? Oo nga, ang mabuti pa, tapusin na natin ang usapang ito. Baka mamaya kayo naman mag-away mag-ama. Eto kasing anak mo eh. Kung makapagsalita, parang ansama-sama ako ng tao. Ayoko lang naman po na mapahamak tayo, itay. Bakit naman ako mapapahamak? Hindi ba dapat ako magsabi sa'yo ng mga katagang yan? Sorry po, sana lang po talaga mali ako. Nalungkot akong pumasok sa kwarto at kumuha ng pera. Pagkatapos, tahimik akong umalis ng bahay. Alam kong kahit ano pong sabihin ko kina nanay at tatay, hindi pa rin nila ako pakikinggan, Miss Winnie. Mas pinili pa nilang kampihan ang isa't isa kaysa intindihin ang gusto kong sabihin. Pagdating ko sa tindahan ni Manang Cora, abala siya sa pag-aayos ng mga paninda. Pagkakita sa akin, agad siyang ngumiti. Oh, Betty, nandyan ka na pala. Manang Cora, pasensya na po talaga sa mga sinabi ni tatay kanina ha. Aba, bakit ikaw ang humihingi ng pasensya? Wala ka namang kasalanan. Nahihiya po talaga ako sa ginawa niya eh. Huwag kang mahiya, iha. Hindi mo kontrolado ang ugali ng tatay mo. Nakita ko naman na pinipigilan mo siya kanina. Ayoko lang po kasi na may makaaway siya rito. Magkakapit-bahay po tayo eh. Hindi tama ang pakikitungo niya sa inyo. Hayaan mo na. Dahil sa pinakita mo kanina, saludo ako sa'yo. Abay, bihira ang anak na pinagagalitan ng mga magulang ha? Kaya nga po pero habang pinagsasabihan ko siya, lalo naman po siyang nagagalit. Kilala mo naman ang tatay mo. Hirap siyang umamin kapag siya ang mali. Ang mas masakit pa, kinakampihan pa siya ni nanay. Ganon talaga kung minsan. Kapag matagal nang nakasanayan ng ugali ng isang tao, mahirap na siyang baguhin. Minsan, ikaw pang lalabas na masama. Sana po hindi niyo masyadong dinamdam ang mga sinabi niya ha. Huwag mong akuin ang kasalanan niya. Magkaiba kayo ng ugali. Mabuti kang bata. Salamat po, Manang. Alam mo, Betty, hindi lahat ng may pera ay mayabang at hindi rin lahat ng kapos sa buhay mabuti. Tama po kayo. Ang mahalaga, marunong tayong makitungo ng maayos sa kapwa natin. Sana po maintindihan din yun ni tatay balang araw. Sana nga, kasi ang pera, negosyo at lahat ng pinagmamalaki ng tao, pwedeng mawala yun anumang oras. Yan din nga po ang sinabi ko sa kanya Sabi ko wag siyang masyadong kampante. Pero ayaw niya talagang makinig. Ang sabi pa niya, hindi raw kami babagsak dahil mas magaling daw siya kaysa sa lahat. Sana hindi dumating ang araw na pagsisihan niya yan. Sana nga po. Huminga ng malalim si Manang Cora habang nakatanaw sa kalsada. Pagkatapos, ngumiti siya sa akin. Alam mo, iha, hindi naman ako galit sa tatay mo Talaga po? Oo, maliit na bagay lang yon. Akala ko po kasi masama ang loob niyo sa kanya Hindi, iha. Ang totoo, naaawa pa nga ako sa kanya bakit naman po? Kasi alam kong darating din ang araw na may magtuturo sa kanya ng leksyon. Kapag nangyari po yon, hindi ko pa rin po siya pababayaan. Pagsasabihan ko siya pero tutulungan ko pa rin po siya. Sana nga. Pero kadalasan, tsaka lang natututo ang tao kapag siya na mismo ang nasasaktan. Yan na nga po ang lagi kong sinasabi sa kanya Habang maaga pa, maging mabuti na siya sa kapwa niya. Kapag dumating ang problema, sino pang lalapitan niya kung halos lahat ng tao naitaboy na niya. Tama ka. Kapag sobrang yabang ng tao, may kapalit din yan, ano? Nakakatakot naman po. Sana hindi na umabot sa ganon.
Nasa tao na rin yan. Habang maaga pa, mas mabuting matutong magpakumbaba. Tatandaan ko po yan at kahit hindi siya nakikinig, hindi ako titigil sa pagpapaalala sa kanya. Salamat, Iha. Huwag mong tularan ang ugali ng tatay mo, ha? Ay naku, hindi po. Ako pa nga po ang laging sumasaway sa kanya. Tandaan mo, mas mahalaga ang magandang ugali kaysa sa perang pinagmamalaki ng tao. Opo, maraming salamat po sa payo nyo. O sige na, umuwi ka na. Opo, ingat din po kayo. Ikaw rin, tandaan mo, hindi mo kasalanan ang ugali ng tatay mo, ha? Huwag mong akuin ang pagkakamali niya. Tumango ako at naglakad pa uwi. Maya-maya, bigla akong napahinto. Agad akong bumalik sa tindahan. Ay naku! O, Iha, bumalik ka. Manang, muntik ko na pong makalimutan. Hindi ko pa po pala nababayaran ang pinamili namin. Akala ko nga hindi mo nababayaran eh. Ay naku, nakalimutan ko lang po talaga. Nakakahiya naman po. Salamat, Iha. Ako nga po ang dapat magpasalamat eh. Ingat po. Ngumiti si Manang Cora pagkaabot ko sa pera at kumaway bago ko tuluyang umuwi. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang huling sinabi ni Manang Cora. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaiba akong nararamdaman. Bigla akong kinabahan. Doon ko lang naisip na baka may mas malalim na ibig sabihin ang mga sinabi niya sa akin. Kinabukasan ng gabi, katatapos lang naming maghapunan nang may kumatok sa pinto, Miss Winnie. Magandang gabi po. Betty? Oy, may kumakatok. Silipin ko nga ah. Nay, ako na po. Diyan na lang po kayo. Sigurado ka, anak? Kapag may naghanap sa akin, sabihin nyo lang na busy ako, ha? Loko ka talaga, Oscar. Ano bang pinagkakaabalahan mo, ha? Aba syempre, ang mga nakakaangat sa buhay na gaya natin, dapat marunong ding mag-relax. Saka medyo pa-importante rin dapat. Ay naku, kung makapagsalita ka talaga, oo. Totoo naman ah. Hindi lahat kayang mamuhay ng komportable gaya natin. Ay, ang yabang mo talaga. Anong magagawa ko kung totoo? Tsaka aminin mo na, hanggang ngayon, gwapong-gwapo ka pa rin sa akin. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Huwag mo nang itanggihan. Kaya mo nga ako pinakasalan, di ba? Naku, kung alam ko lang noon na ganito ka kayabang. Ay, Pero naku. wala ka namang pinagsisisihan, di ba? Ay nako, maiwan ko na nga po muna kayo, itay, inay. Tao po! Oo, sandali lang. Mahal, lakasan mo nga ang electric fan natin. Baka kulang ang hangin dito eh. Baka sa sobrang lakas ng hangin, tangayin na pati ang yabang mo. Imposible. Kahit hangin, hindi kayang galawin ang kumpiyansa ko. Napatawa na lang ako habang iniiwan silang dalawa. Lumapit ako sa main door. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Gino. Nakangiti siya habang may hawak na maliit na paper bag. Magandang gabi, Betty. Gino, ikaw pala. Napasyal ka. Oo, gusto sana kitang dalawin eh. Ganun ba? Halika, pasok ka. Nandyan ba mga parents mo? Oo, kumakain kami ng hapunan. Ayos, sakto pala ang dating ko. Halika na, sumabay ka na sa amin. Pumasok si Gino sa bahay. Napatingin kaagad si nanay at tatay sa kanya. Oh, Betty, sino yung kasama mo? Tay, nay, si Gino po. Manliligaw ko po. Magandang gabi po, Mang Oscar. Magandang gabi rin po, Aling Ana. Mukhang kilalang kilala mo na kami ah. Opo, marami na pong naikwento si Betty tungkol sa inyo. So ikaw pala ang manliligaw ng anak ko? Opo, sana po ay payagan niyo kung makilala pa si Betty. Tahimik muna siyang tumingin kay Gino mula ulo hanggang paa na parang sinusukat kung may ibubuga ba ang lalaki. Napalunok naman ako. Maupo ka nga. Anak, ikuha mo nga ng upuan niyang manliligaw mo. Sige po, itay. Naku, wag na. Ako na po ang kukuha. Bakit dyan pa kayo? Dito na kayo sa mesa para sabay-sabay tayong kumain. Naku, nakakaya naman po. Nahihiya ka pa? Mukhang sinadya mo nga dumating habang naghahapunan kami. Itay. O siya, maupo ka na.
Salamat po. Ay nako, talaga bang isasabay pa natin to sa hapunan? Oscar, pwede ba? Tigilan mo na nga yan. Ano? Nagtatanong lang naman ako eh. Pasensya ka na kay tatay ha. Ayos lang, Betty. Naiintindihan ko naman siya. Naghanda nang umupo si Gino sa tabi ko. Pero bago pa siya tuluyang makaupo, malakas na tumikhim si tatay. Oy, teka muna. Dito ka umupo. Huwag dyan sa tabi ng anak ko. Ay, sige po, Mang Oscar. Pasensya na po ha. Oscar naman, huwag mo nga takutin kagad ang bisita natin. Sino bang nananakot? Kinikilala ko lang ang manliligaw ng anak mo. Napakamot na lang ako sa ulo. Napatingin ako kay nanay pero napailing na lang siya. Napansin ni tatay ang paper bag na dala ni Gino. Oh, ano naman ang laman yan? Konting lansones lang po para sa inyo. Ay, paborito ko yan. Maraming salamat, iho. Lansones lang? Opo. Napadaan po kasi ako sa may tindahan ng prutas. Sabi nila, matamis daw po yung lansones kaya naisip ko pong ibigay sa inyo. Alam mo, nung panahon na nanliligaw pa ako, Ay nako, heto na naman siya. hindi ako pumupunta sa bahay ng nililigawan ko na prutas lang ang dala ko. Talaga po? Siyempre, nung nililigawan ko yung si Ana, hindi ganyang kalit ang mga dala ko. Oscar, tama na nga yan. Bakit? Totoo naman eh. Hindi naman kailangan ikwento mo ang lahat eh. Tuwing dumadalaw ako rito noon, lagi ako may dalang regalo. Talaga po? Oo! Mukha ba akong nag-iimbento ha? Tanungin mo pa yung asawa ko. Ay nako, Bulaklak, tsokolate, alahas, kung ano-ano ang binibigay ko sa kanya. Hindi ako kuripot no? ay Oscar, nakakahiya ka na ha? Bakit ba ako mahihiya? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Tay, hindi naman importante kung anong regalo eh. Alam mo ha, may mga imported pa akong pabango nun. Hindi basta-basta ang panliligaw ko. Hindi ko naman hiningi ang mga yun ano? Kahit hindi mo hingin, binibigay ko. Ganyan ako kapag seryoso. Ang swerte nyo naman po pala, Aling Ana. Abay syempre, hindi pwedeng mumurahin lang ang regalo ko noon. Dapat, dekalidad. Oscar, malamig na ang pagkain sa plato mo. Sumubo ka na nga lang. Ikaw talaga mahalo. Ayaw mo lang ako magsalita eh. Bakit? Pinagmamalaki ko lang kung paano ako nanligaw dati. Itay, iba na po ang panahon ngayon. Hindi naman nasusukat sa dami o sa presyo ng regalo ang pagmamahal eh. Ay nako, kahit anong sabihin mo, iba pa rin ang lalaking marunong gumastos para sa nililigawan niya. At hindi rin naman lahat ng babae napapabilib sa regalo ano? Ako, kung anak ko ang nililigawan, gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya ng lalaki. Ay, si tatay talaga oh. Kaya ikaw iho, kung seryoso ka sa anak ko, dapat mahigitan mo pa lahat ng naibigay ko noon. Tay, iba nga po ang panahon ngayon. Ano? Hindi naman po nakikipagkompetensya si Gino sa inyo eh. Hindi nga. Pero dapat mapatunayan niyang karapat dapat siya sa anak ko. Kung ako ang pagbabasehan, malayo-layo pa ang hahabulin mo, iyo, ha? Tay, ano ba? Nakakahiya naman po kay Gino oh. Lumapit si tatay kay Gino at tinaasan pa niya ito ng kilay. Ikaw, Gino, kaya mo bang bilhan ng mamahaling alahas ang anak ko? Sa ngayon po hindi pa. Pero kaya ko pong pag-ipunan. Mamahaling cellphone, kaya mo rin ba? Mang Oscar, hindi ko pa po kayang pantayan ng mga naibigay niyo po kay Betty. Pero sisiguraduhin ko pong gagawin ko ang lahat para mapasaya siya. Kulang pa yan. Kung gusto mong mapatunayan ang sarili mo, mas pagbutihin mo pa. Opo, hindi man mamahalin ang maibibigay ko sa kanya sa ngayon, sisiguraduhin kong mamahalin at aalagaan ko po siya. Kaya sana po, payagan niyo akong ligawan ng anak niyo. Narinig mo ba yon ha, Oscar? Ganyan ka rin magsalita noong nanliligaw ka pa sa akin. Aba, maganda ang mga sinasabi mo ha. Pero tandaan mo ito, hindi sanay ang anak ko sa hirap. Tay, hindi nyo naman po ako pinalaking materyosa. Hindi nga. Pero bilang tatay mo,
Gusto ko lang na lagi mong makuha ang pinakamaganda. Hay nako, tama na nga yan. Kumain na tayo. Ikaw talaga, Oscar, oh. Kung makapagsalita ka, akala mo wala nang mas aangat pa sa'yo. Totoo naman eh. Sino bang nagbibigay sa inyo ng magagandang bagay? Ako lang naman ah. Hindi ko po kayo hihigitan, Mang Oscar. Bilang paggalang po sa inyo, hindi ko kailanman ipaparamdam na nakikipagpaligsahan ako. Ang gusto ko lang po, ipakita na kaya ko ring alagaan at pasayahin si Betty. Ay nako, ang sweet mo naman. Akala mo ba mapapaniwala mo na kagad ako sa mga sinasabi mo? Hindi naman po sa ganun. Alam kong hindi sapat ang salita lang. Kaya hahayaan ko na lang pong ang mga gagawin ko magpapatunay na karapat-dapat po ako sa anak nyo. Natahimik kaming lahat pagkatapos magsalita ni Gino. Kahit si nanay, halatang humanga sa kanya. Pero si tatay, alam kong hindi pa rin siya kumbinsido. Mataas pa rin ang tingin niya sa sarili niya, kaya hindi basta-basta makukuha ang tiwala niya. Pero pakiramdam ko, hindi pa yun ang huling beses na magkakaharap sina tatay at Gino. Kinabukasan, muling dumalaw si Gino sa bahay namin. Pagkapasok pa lang niya sa may bakuran, agad siyang sinalubong ni tatay. Lumapit lang ako at tahimik na nanood. Hindi man ako sumasabat sa kanila, naririnig ko naman ang bawat usapan nila. Magandang umaga po, Mang Oscar. O Gino, napadaan ka. Anong sadya mo? Gusto ko po sanang dumalaw sa inyo. At kay Betty po. Bakit? May sakit ba kami? Hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang po talagang ipakita sa inyo na seryoso ko. Hanggat hindi ko nakukuha ang basbas nyo, hindi po ako titigil sa panliligaw kay Betty. Ayos. Ganyan dapat ang manliligaw. Marunong magtiyaga. Halika nga. Samahan mo ako. Tay, saan niyo po dadalhin si Gino? Ipapakita ko lang sa kanya ang bahay natin. Iikot ko siya. Tay, baka kung ano-ano na naman po ang sabihin niyo sa kanya, ha? Aba, hindi ako matapobre gaya ng iba. Gusto ko lang makilala ng mabuti ang lalaking gustong manligaw sa anak ko. Sakto namang lumabas si nanay mula sa kusina, kaya dali-dali akong lumapit sa kanya. Nay, tignan niyo nga si tatay, oh. Magandang umaga po, Aling Ana. Magandang umaga rin, iho. Mahal, pakihanda naman kami ng merienda. Ano na naman ba yan, ha, Oscar? Hayaan mo na nga mag-usap ang dalawa. Anong dalawa? Tignan mo nga ang edad ng mga yan. Hindi pwedeng pabayaan lang sila. Baka mamaya kung ano pang maisip nilang gawin eh. Ay, ikaw talaga. Bawasan mo nga ang pagiging malisyoso mo, no? Sige na, ako nang bahala rito kay Gino. Betty, samahan mo muna ang nanay mo. Nay! Sumama ka na lang sa tatay mo at kay Gino. Kaya ko na rito. Tatawagin ko na lang kayo kapag handa ng merienda. Opo, inay. Salamat po. Umalis si nanay at naiwan kaming tatlo sa sala. Tinitigan ni tatay si Gino mula ulo hanggang paa na parang iniinspeksyon ang bawat suot niya. Halata namang naiilang tuloy si Gino. Ayos ka rin palang pumorma. Medyo may dating ka sa akin. Pero syempre, ibang level pa rin ang kagwapuhan ko nung binata ako. Itay, nakakahiya na talaga kayo, no? Bakit? Totoo naman ah. Noon, isa ako sa pinakagwapo sa buong bayan. Marami pang umiiyak kapag hindi ko nga pinapansin eh. Itay, baka naman po kung ano na lang ang isipin ni Gino. Umayos naman po kayo. Hayaan mo na, Betty. Baka totoo naman talaga ang sinasabi ni Mang Oscar eh. Ikaw rin kasi, tango ka ng tango eh. Lalo lang lumalaki ang ulo ni tatay eh. Marunong kasing kumilatis ng gwapo ang batang yan. Napangiti si Gino at palihim akong kinindatan. Alam kong sinasabayan lang niya ang biro ni tatay para mapalapit ang loob nito. Kilala ko naman si tatay. Hindi talaga siya strikto sa mga manliligaw ko eh. Mahilig lang siyang mang-asar at subukin kung hanggang saan ang tiyaga nila. Protective lang talaga siya pagdating sa akin. Nagsimula na kaming maglibot ni tatay sa buong bahay, Miss Winnie. Maliit lang naman ang bahay namin, pero halos bawat gamit na madaanan namin, ipinagmamalaki niya kay Gino. Kinukwento pa niya kung saan niya binili at kung magkano ang halaga nito. Nakikita mo ba itong sofa namin, Gino? Opo, Mang Oscar. Ang ganda po ah. Mukhang mamahalin.
Mukha lang. Mamahalin talaga yan. 1 buwan sahod ko ang halaga niyan. Hindi lahat kayang bumili ng ganyang sofa. Itay, kailangan pa talagang ikwento yan lahat? Siyempre, para matuto rin si Gino kung paano kumilatis ng mamahaling gamit. Ay nako, Itay. Hayaan mo na, Betty. Naiintindihan ko naman eh. Hindi ka pa nga pinapayagang manligaw, pero parang magka-wavelength na kayo ng kayabangan nyo. Ikaw talaga oh. Hoy, hindi ko pa kayo binibigyan ng permiso maglambingan ha. Gino, dito ka sa kaliwa ko at ikaw naman Betty, doon ka sa kanan. Ako sa gitna. Bawal kayong magkatabi. Grabe naman po. Bakit? May reklamo ka? Ay, wala po. Pasensya na po ah. Lumapit si tatay sa karaoke at pinagmalaki naman ito kay Gino. O yan, tignan mo yung karaoke namin. Bagong bili yan ng anak ko. Mamahalin din yan. Itay, utang pa po yan, hindi ba? Shh! Binili mo pa rin yan, di ba? Nanlaki ang mga mata ni tatay habang tinititigan ako. Kitang-kita kong pinapahiwatig niyang wag kong sabihin na hulugan lang talaga ang karaoke. Kanina pa kasi niya pinagmamalaki na parang cash at fully paid na itong nabili. Napailing na lang ako at dahan-dahang tumango. At pagkatapos nun, itinuro naman niya ang dining set. Eto naman, solid din to. Cash ko binili. Hindi ako mahilig sa utang eh. Kung kaya kong bayaran ng 1 bagsakan, bakit pa ako mag-i-interest, di ba? Okay po. Okay lang. Yun lang. Ang ibig ko pong sabihin, ang ganda po. Sigurado kong ang sarap kumain dito kahit wala pong ulam. Ang linis ng mesa oh, at ang komportable ng mga upuan. Aba, teka. Ano yung kahit walang ulam? Sa bahay namin, hindi kami kumakain ng walang ulam, no? Araw-araw iba ang pagkain namin. Magaling magluto yung asawa ko. Itay, pwede ba? Masyado na po kayong maraming sinasabi. Aba, parang minamalit kasi tayo ng manliligaw mo eh. Naku, hindi po ganun ang ibig kong sabihin, Mang Oscar. Pasensya na po ha. Hindi pa rin nakontento si tatay, Miss Winnie. Pati mga kwarto namin, ipinakita pa rin niya kay Gino. Mabuti na lang at nakapaglinis kami ni nanay. Pagkatapos, dinala pa niya si Gino sa likod bahay para ipagmalaki naman ang mga alaga niyang panabong. Ito ang pinakamatapang kong manok, si Bagsik. Ang ganda po, Mang Oscar. Naku, mahilig din po pala kayo sa manok panabong ha. Siyempre, hindi basta-basta ang manok na yan. Wala pang nakakatapat dyan. Alam mo ba kung magkano ang halaga ni Bagsik? Tay, hindi niya na po kailangan malaman pa. Hindi naman po siya nagtatanong eh. Hindi nga siya nagtatanong. Pero mas mabuti nang alam niya para hindi siya mabigla. Tatandaan ko po, Mang Oscar. Isang bagay ang tandaan mo, Gino. Ang anak ko, hindi sanay sa hirap. Kaya kung seryoso ka sa kanya, siguraduhin mong kaya mong ibigay ang buhay na nakasanayan niya, ha? Ibig sabihin po ba, pumapayag na kayong manligaw ako kay Betty? Pumapayag na ako. Pero wag kang masyadong matuwa, ha? Hindi ibig sabihin yan, malaya na kayong gawin ang gusto nyo. Nakabantay pa rin ako sa bawat galaw nyo. Mataliman tingin ni tatay habang sinasabi yon kay Gino. Halatang nananakot pa rin siya. Pero sa pagkakataong yon, hindi na namin pinansin ang tono niya. Mas nangingibabaw ang saya naming dalawa dahil sa wakas, pumayag na rin siyang ligawan ako ni Gino. Oo nga pala, Gino. Kapag naging asawa mo ang anak ko, dapat mas maganda pa rito ang bahay nyo, ha? Naku tay, asawa ka agad? Hindi ko pa nga sinasagot si Gino, no? Baka pwede mo na akong sagutin, Betty. Mukhang pumayag na rin naman ang tatay mo, oh. Ha? Kaya mo ba talaga? Kaya mo bang ibigay sa anak ko ang buhay na pinapangarap namin para sa kanya? Sa totoo lang po, Mang Oscar, hindi ko pa po may papangako yun sa inyo ngayon. Wala pa po kasi talaga akong napapatunayan eh. Abay bakit naman? Maghahanap pa po ako ng maayos na trabaho. Gusto ko po maabot ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. Mabuti, ganyan dapat. Gumamit ka lagi ng utak at huwag basta-basta sumusuko. Opo, Mang Oscar.
Tatandaan ko po yan. Mabuti kung ganun. Kasi tandaan mo, hindi basta-basta ang anak ko. Opo, alam ko pong napakasipag ni Betty. Masipag lang. Aba, nagtapos ang anak ko na may flying colors. Noong graduation niya, ang dami niyang medalya. Halos hindi na nga magkasya sa leeg niya eh. Ganyan din ako noon. Panay ang sabit ng medalya ng tatay ko sa akin dahil napakatalino ko at masipag sa pag-aaral. Itay, tama na po. Nakakahiya naman eh. Bakit ako mahihiya? Totoo naman ang sinasabi ko eh. Ipinagmamalaki lang kita. Hindi nyo na kailangan ikwento ang lahat. Bakit hindi? Kilala si Betty sa buong barangay. Tanungin mo kahit sino. Alam nilang matalino siya. Hindi lang matalino ha. Marami pang talent. Totoo naman po Mang Oscar eh. Magaling talaga po si Betty. Siyempre naman. Kaya mataas ang standards ko pagdating sa magiging manugang ko. Napayuko na lang si Gino. Napabuntong hininga rin ako habang pinanonood silang dalawa. Ikaw nga pala, Gino. Ano pala ang natapos mo? College po tito. College? Anong kurso? Mechanical engineering po. May honors ka? Wala po. Dean's Lister? Hindi rin po eh. Oh, kita mo na? Malayo pang agwat mo sa anak ko eh. Si Betty, punong-puno ng medalya. Ikaw, diploma lang pala ang hawak. Itay, kailangan pa bang ikumpara? Ang dami ngang may medalya dyan pero hindi naman marunong rumispeto ng kapwa. Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman po nasusukat ang pagkatao sa dami ng medalya eh. Kapag nagsimula na tayong bumuo ng sariling buhay, sipag, diskarte at tiyaga na ang magdadala sa atin. Para sa akin, malaking bagay pa rin ang achievements. Ibang klase pa rin ang taong mahusay sa pag-aaral. Hindi po ganun kasimple yun, Itay. Gino, huwag kang ma-offend ah. Gusto ko lang malaman mo kung kaya mong pantayan ang anak ko. Naiintindihan ko po Mang Oscar. Kasi sanay si Betty sa mataas na level. Kaya hindi pwedeng basta-basta lang ang lalaking papasok sa buhay niya. Itay naman, please. Tama na po. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Totoo naman lahat yun ah. Ikaw ang pinakamatalino sa batch nyo. Ang dami mo pang talent. Marunong kang kumanta, sumayaw. Parang lahat na lang nasa iyo na eh. Tay, mahilig lang talaga akong sumayaw at kumanta. Nagyayabang na naman po kayo eh. Sino bang hindi magyayabang? Ako to, tatay mo ko. Siyempre, proud ako sa anak ko. Kung may ipagmamalaki ko, ikaw na yun. Tama naman po kayo eh. Sa amin nga, ang daming may gusto kay Betty. Kaya kung kailangang araw-araw akong dumalaw dito, gagawin ko po. Ayokong may mauna po sa akin eh. Dapat lang. Baka mamaya maagawan ka pa. At isa pa, siguraduhin mong hindi ka papalya ha. Sayang naman, ang galing ng anak ko tapos ang mapapakasawa walang maipagmamalaki. Itay, pwede bang iba na lang ang pag-usapan natin? Hindi na talaga ako komportable eh. Ikaw talaga oo. Konting papuri lang sa'yo. Naiilang ka na kaagad. Hindi na po kasi papuri ang dating, Tay. Parang minamaliit nyo na si Gino eh. Hindi naman po siya ganung tao. Mabait siya at mapagkakatiwalaan. Tahimik lang na napangiti si Gino. Halatang natuwa siya dahil ipinagtanggol ko siya. Totoo rin naman kasi, mabait talaga si Gino at mataas ang respeto niya sa akin. Samantalang ang ibang nanliligaw, sa kanto lang nag-aabang. Siya kahit alam niyang ganito magsalita si tatay, pumupunta pa rin siya sa bahay para maayos na makilala ang pamilya ko, Miss Winnie. O siya binata, tandaan mo lahat ng sinabi ko ha? Opo Mang Oscar, tatandaan ko po. O sige, iiwan ko na muna kayong dalawa. Pero dito lang kayo sa sala ha? Walang bulungan at huwag kayong magtatabi. Huwag po kayong mag-alala Mang Oscar. Mataas po ang respeto ko kay Betty. Kahit hawakan po ang kamay niya, hindi ko gagawin po ng walang pahintulot. Ikaw talaga, Gino. OA ka rin ano? Hoy anak, anong iningiti-ngiti mo dyan ha? Hindi ko sinabing kiligin ka kagad. Pahirapan mo muna ng konti ang lalaking yan. Opo, Itay. Parang narinig ko pong tinatawag na kayo ni nanay doon. O siya,
Bahala na kayong dalawa dyan, ha? Naiwan kaming dalawa ni Gino sa bakuran. Pinapasok ko siya sa sala at pinaupo sa sofa. Sinilip ko rin si nanay sa kusina. Abala pa rin siya sa paghuhugas ng mga plato kaya bumalik ako kay Gino. Gino, Bakit? pasensya ka na talaga sa mga sinabi ni tatay ha. Naku, okay lang yun. Huwag mo nang isipin. Nahihiya kasi ko eh. Baka isipin mo na masama talaga ang ugali ni tatay. Hindi naman. Sa tingin ko, protective lang talaga siya. Ganyan naman minsan ang mga tatay eh. Lalo na kapag babae ang anak. Oo, gets ko naman. Pero minsan kasi sumusobra na siya eh. Normal lang naman na ipagmalaki ng isang ama ang anak niya. Oo, pero iba na kapag may nasasaktan o namamahiya na siya ng ibang tao. Doon din ako medyo nalungkot sa totoo lang. Naisip ko tuloy na hindi ako bagay sa'yo. Magkaiba kasi talaga ang buhay natin eh. Uy, wag mong isipin yun ah. Hindi ko kailanman tinitignan ng halaga ng isang tao base lang sa pera o sa estado sa buhay. Salamat Betty ha. Kasi para sa akin, hindi naman kailangang pareho tayo ng antas eh. Ang importante, nagkakaintindihan tayo. Nire-respeto natin ang isa't isa at wala tayong tinatapakang tao. Ganyan din ang lagi kong sinasabi kay tatay. Kaso, mahirap talaga siyang kumbinsihin eh. Siguro, hindi lang niya napapansin na nakakasakit na pala yung mga sinasabi niya. Ilang beses ko na rin siyang pinagsabihan pero parang wala ring epekto eh. Kapag nagsimula na siyang magsalita, ayun, tuloy-tuloy na. Huwag kang mawala ng pag-asa. Minsan kasi matagal talaga bago magbago ang nakasanayang ugali. Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Hindi naman. Napaisip lang ako. Paano kung tama siya? Paano kung hindi talaga tayo bagay? Paano kung hindi talaga ako sapat para sa'yo? Ayan, nag-o-overthink ka rin pala eh. Pero kahit ganun, hindi ako magagalit sa tatay mo. Irerespeto ko pa rin siya. Tatay mo pa rin siya eh. At gusto lang niyang siguraduhin na mapupunta ka sa lalaking sa tingin niya ay karapat-dapat. Salamat ha. Akala ko talaga magtatampo ka sa kanya eh. Sobrang nakakahiya kasi yung mga sinabi niya kanina. Okay lang yun. Ang importante, pinayagan pa rin niya akong manligaw sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lagi kang positive. Pero tandaan mo ha, ligaw pa lang, hindi pa kita sinasagot. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan lahat ng sinabi ng tatay mo. Imbis na panghinaan ako ng loob, gagawin ko na lang yung inspirasyon para maging karapat-dapat sa'yo. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Mabuti kang tao. Sana balang araw, maintindihan niya rin na hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa dami ng medals o honors. Sana nga. Ilang beses ko na rin sinabi sa kanya na maraming matatalino pero wala namang respeto sa kapwa. Totoo, pero hindi rin naman lahat eh. Marami rin taong walang medalya pero napakabuti ng puso. At marami ring matatalino na marunong pa rin magpakumbaba. Ay nako, nakakahiya talaga. Pasensya ka na sa ugali ni tatay ha. Mabait naman siya. Medyo matalas lang talaga magsalita. Pero naniniwala akong magkakasundo rin kayo. Kung gusto mo talagang bumawi, isang bagay lang ang hihilingin ko. Ano naman? Huwag ka nang malungkot. Sayang ang ganda mo kapag lagi ka nakasimangot eh. Ang hirap naman gawin yon. Habang lumilipas ang oras, naiisip ko pa rin ang lahat ng nangyari. Eh di ngumiti ka na lang sa akin. Kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari? Oo, kasi hindi naman nagbago ang dahilan kung bakit nandito ako eh. At ano naman yon? Para mas makilala ka pa. Ikaw si Betty, ang babaeng nililigawan ko. Bonus na lang nakasama sa package ang kayabangan ng tatay mo. Napangiti ako sa sinabi niya, Miss Winnie. Simula nang magsimulang magyabang si tatay, ngayon lang ulit gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Lumipas ang ilang araw at mas madalas nang dumalaw si Gino sa bahay. Halos kada punta niya, may dala siyang pasalubong. Minsan lutong ulam ng nanay niya, minsan prutas at kung ano-ano pa. Heto, para sa'yo. Baka naman napapagastos ka na ha? Huwag ka masyadong nagpapapaniwala kay tatay. Hindi naman. Para sa inyo talaga to. Plano ko rin kasing magtagal dito eh. Bakit naman?
Sabi ng tatay mo, parte raw ng panliligaw ang tumulong sa gawaing bahay. Kung magsibak ng kahoy, kaya ko. Kung may kailangang ayusin sa bahay, marunong din naman ako eh. Manliligaw ba talaga kita o maintenance guy? Hindi ba pwedeng both? Baliw ka talaga. Natatawa kong sabi sa kanya, Miss Winnie. Hinanap niya si tatay kaya sinabi kong maagang umalis papuntang tindahan. Siya pa mismo ang nagyayang samahan ko siyang sunduin si tatay, kaya pumayag na rin ako. Nay, pupuntahan lang po namin si tatay ha. Kapag nakita niyo, pauwiin niyo na. Kaninang umaga pa yun umalis eh. Opo, inay. Magandang araw po, Aling Ana. May dala po pala akong para sa inyo, oh. Nako, parang ang dami naman yan. Baka maubos na ang pera mo. Hindi mo kailangan magdala ng ganyan karami, ha? Marunong naman akong magluto. Kung gusto mong kumain, ipagluluto na lang kita. Ginagawa niya lang po yan para mapabilib si tatay, inay. Aba, parang hindi mo kilala ang tatay mo. Kahit isang truck pa ang dalhin niya, may masasabi at masasabi pa rin yun. Kaya nga po sige po, nay. Hahanapin na po namin si tatay. O sige, mag-iingat kayo, ha? Magkasama kaming naglakad ni Gino papunta sa tindahan ni Manang Cora. Doon kasi palaging tumatambay si tatay eh. Pagdating namin, gaya nga ng inaasahan ko, nandun siya, nakaupo sa labas kasama ang mga kainuman. Ilang bote na ng birang nakahilera sa mesa at ang lakas na ng boses niya habang nagyayabang. Halos lahat ng kasama niya lasing na, kaya si Manang Cora na lang ang matyagang sumasagot sa kanya. Alam mo, walang-wala ang mga tatay niyo sa tatay ko. Ang tatay ko ang pinakamagaling sa buong barangay. Lahat ng diskarte sa buhay, alam noon. Aba, talaga ba? Bakit parang ngayon ko lang narinig yan? Sige nga, saan ba siya magaling? Naku, Manang Cora, ang tagal mo na rito, hindi mo pa rin alam. Ang tatay kong si Arsenio, karpentero, mekaniko, electrician, magsasaka. Sabihin mo na lahat ng trabaho, kaya niyang gawin. Napaka-maabilidad pa. Ah, ganun ba? Bakit ni minsan hindi ko nakita sa bahay ko na may inaayos siya? Baka kasi nagtitipid kayo noon. Ayaw niyong magbayad. Aba, ang bilis mo namang gumawa ng dahilan, ano? At hindi lang yan Kapag may sirang makina, isang tingin lang ng tatay ko. Alam na kagad kung ano ang problema nun. Ay sus, parang gusto mo yatang parangalan ng tatay mo Mabait pa yun. Kahit walang bayad, tumutulong sa tao. Pero syempre, kung may bayad, mas lalong hindi siya tatanggi. Ay nako Oscar, ikaw talaga, oo. Daig mo pa ang tindero ng sarili mong pamilya kung magbuhat ng bangko. Magaling din kumanta ang tatay ko. Nung binata pa siya, dinudumog talaga siya ng mga tao. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit ganito rin ako. Kulang ang palakpak lang sa galing ko rin kumanta. Nung bata-bata pa ako, halos lahat ng kababaihan nabibighani sa galing ko sa pagkanta. Nasa dugo talaga namin ang pagiging magaling eh. Aba, parang biglang lumakas ang hangin Anong hangin? Wala naman akong nararamdaman, Manang Cora. Ikaw kasi yon, Mr. Mahangin. Uy, hindi ako mahangin, no? Totoo lang talaga ang mga sinasabi ko. Ay nako, Mr. Mahangin. Kapag ikaw ang nagsalita, parang wala nang tatalo sa'yo sa buong Pilipinas eh. Dapat nag-artista ka na lang. Ang dami mong linya eh. Hindi ko naman tinatanong kung gaano kagaling ang tatay mo noon. Bakit ko hindi ikikwento kung totoo naman? Baka mamaya sabihin mo pati bundok kayo ang nagpatayo Aba, gusto mo ba talagang marinig ang kwento ng mga ninuno namin, ha? Ay, ayan na naman si Mr. Mahangin. Ang kulit din pala ng tatay mo, no? Grabe talaga si tatay. Halika na nga, Gino. Lapitan na natin siya. Oy, Mr. Mahangin! Baka mapagod ka kakabuhat ng sarili mong bangko. Ibaba mo naman kahit konti. Tutubuhan ka ng muscles niyan dahil sa pagbubuhat mo ng sarili mong bangko. Kinantsawan na naman ni Manang Cora si tatay kaya nagtawanan ng mga kapitbahay na nakatambay sa labas ng tindahan. May ilang pang gustong sumabay sa pagyayabang at kwento ng kung sino ang magaling sa kanilang kamag-anak pero wala talagang makasingit kay tatay eh. Siya na ang bida sa usapan. Siya na ang laging bangka. Kaya tuloy Miss Winnie, naudlot na naman ang balak naming lapitan siya.
Hayaan mo sila, Manang Cora. Ang mahalaga, may maipagmamalaki ko. O siya, baka mamaya hindi mo na mabayaran ng mga beer na kinuha mo, ha? Halos 2 case na ang nailalabas ko. Ako pa ba? Huwag kang mag-alala. Ang dami kong pera, no? Punong-puno ang wallet ko. Tanghaling tapat pa lang pero parang tinamaan ka na, ha? Umuwi ka na nga sa inyo. Bakit? Kahit yung tindahan mo kaya kong bilhin. Nakita namin noon ni Gino kung paano tumirik ang mga mata ni Manang Cora dahil sa mga pinagsasasabi ni tatay. Kaya naman napilitan na kaming makisabat para mapauwi na rin namin siya. Tara na Gino, pigilan na natin si tatay. Oo nga, baka mamaya sabihin pa niyang kamag-anak natin ang buwan eh. Hay nako, sana naman tumigil na si tatay sa pagyayabang ano. Hindi ko na talaga alam kung paano haharap sa mga tao eh. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Baka ganyan lang talaga siya. Doon siya masaya eh. Naging libangan na ni tatay ang maging hambog. Nakakainis na talaga, oo. Inis kong sabi habang nilalapitan namin si tatay. Nang makita niya ako, saglit niya akong tinignan pero parang wala lang. Tuloy pa rin siya sa pagtagay kahit ubos ng laman ng bote sa mesa. Tay, ano bang nangyari sa inyo? Bakit umiinom po kayo? Hoy! Mga kapitbahay ko! Heto ng dalaga kong anak. Sinusundo na ako. Kita nyo? Ganyang kaalaga ang pamilya ko eh. Kayo ba? Meron din bang ganyan, ha? Ay naku Lord, tulungan niyo naman po ako. Mang Oscar, halina po kayo. Aalalayan ko na kayo. Umuwi na po tayo. Teka nga muna. Bakit kasama mo ang anak ko, ha? Sinagot mo na ba ito, Betty, ha? Itay, manahimik na nga po muna kayo. Tignan nyo ang anak ko, mga kapitbahay. Sa ganda ba naman yan? May manliligaw na kagad? Kilala nyo ba ito? Si Gino? Manang Cora, pasensya na po talaga kay tatay ah. Pati kayo naabala pa. Naku, wala yun iha. Sa totoo lang, natatawa pa nga ako sa mga pinagsasabi ng tatay mo kahit lasing na eh. Ang taas talaga ng tingin niya sa sarili niya eh. Tapos dito pa siya nagyayabang. Sabi nga niya puro magagaling daw ang mga ninuno niyo. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Lasing na si tatay at mas malakas sa kanya si Gino kaya wala na siyang nagawa kundi magpaalalay pa uwi. Tawang-tawa naman si Manang Cora habang binabayaran ko ang 2 case gamit ang perang nasa pitakang todo niyang ipinagyayabang. Grabe talaga tong si tatay oh. Ang lakas uminom tapos 500 lang palang laman ng pitakang pinagyayabang niya. Hayaan mo na. Ako na lang ang magdadagdag ng kulang. Naku wag na, hindi pwede. Ayos lang. Wala namang problema eh. Kahit na, nahihiya ako no. Sige na. Huwag mo na yang isipin. Mabagal kaming naglakad habang inaalalayan si tatay papasok ng bahay. Maya-maya, nagdududuwal na siya kaya panay naman hinto kami sa daan. Alam nyo mga pare, ang ganda ng buhay namin. Marami kaming pera. Etong anak kong si Betty, malaki ang plano namin para sa kanya. Tay, pakiusap naman po oh. Tumahimik na nga po kayo. Wala po rito ang mga kumpare nyo. Ang lakas pala talagang uminom ni Mang Oscar, no? Ang bilis din naman palang malasing. Ikaw pre, bakit ba lagi ka nandito ha? Wala kaming ayudang mabibigay sa iyo eh. Kaya umuwi ka na sa inyo. Itay, si Gino po yan. Hindi po siya nangihingi ng ayuda. Tama na nga po itay, lasing na kayo eh. Hayaan mo na, Betty. Mapapagod din yan si Mang Oscar. Maya-maya tulog na rin yan. Hindi niya nakilala ang mga nakakausap niya eh. Lasing na. Pagpasok namin sa bahay, sinalubong kami ni nanay. Halos mapahawak siya sa ulo nang makita ang itsura ni tatay. Ay sus Mariosep, Betty! Ano ba nangyari sa tatay mo ha? Hayan po, parang inubos po yata lahat ng beer sa tindahan ni Manang Core. Aba, mukha namang dinaanan ng bagyo. Amoy beer pa mula ulo hanggang paa. Oy, Mal! Nandiyan ka pala eh. Halika nga, sayaw tayo. Ay, tumahimik ka nga dyan, Oscar. Nakakahiya ka. Ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa rin. Mabait naman ako, Mal eh. Nakipagkwentuhan lang ako sa mga kaibigan ko. May nakita ka na bang nakikipagkwentuhan na halos buhatin pa uwi ha? Hindi ko sila matanggihan eh. Konti lang naman talaga na inom ko eh. Promise!
Totoo naman po, Aling Ana. Konti lang po talaga. Mga 2 case lang po. 2 case? Oscar, walang yaka. Sino naman ang nagbayad ng ininom mo, ha? Huwag mong sabihing inutang mo na naman yon. Tinignan ko nga po ang pitaka ni tatay, inay. 500 lang po ang laman. Kulang na kulang pambayad sa ininom niya. Ay nako, Oscar. Sanay na akong nagyayabang ka kung saan-saan. Pero itong maglasing ka tapos tayo pang magbabayad ng utang mo sa tindahan? Ay nako, talagang pinapataas mo ang presyon ko. Nang maihatid namin si tatay sa kwarto nila ni nanay, hinayaan na muna namin silang dalawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na makikita ko si tatay sa ganong kalagayan, Miss Winnie. Alam ko naman na dapat sanay na ako dahil magulang ko sila, pero iba talaga kapag dalaga ka na eh. Napapaisip ka na rin kung anong iisipin ng ibang tao. Ibang-iba nung bata pa ako na wala pa talaga akong pakialam sa paligid. Ang saya pala ng pamilya nyo, no? Saang banda masaya? Nalasing si tatay, tapos nagkalat pa sa labas ng bahay. Hindi naman sa ganun. Naisip ko lang kasi, ibang-iba ang pamilya nyo kumpara sa amin. Bakit? Kumusta ba ang pamilya nyo? Pasensya ka na ha. Puro na lang kasi tungkol sa amin ang napag-uusapan. Hindi ko man lang naitanong kung okay ka ba. Ayos lang. Sa totoo lang, wala ka ring masyadong makikitang maganda sa pamilya namin eh. Nasa abroad ang kuya ko. Hiwalay ang mga magulang ko, tapos nakatira ako sa nanay ko. Pasensya ka na ha. Naku, okay lang. Totoo naman yun eh. Kaya nga natutuwa ako sa pamilya nyo eh. Kahit maingay, may tawanan, may kulitan, at may sigawan minsan, magkakasama pa rin kayo. Sa amin kasi, kadalasan lang kami nagkikita kapag may importante talagang pag-uusapan. Hindi ko na nga maalala kung kailan kami huling nagtawanan ng ganito eh. Kaya hanggat kaya, gusto ko positive lang palagi. Alam mo, minsan naiisip ko rin na hindi nakakatuwa ang ginagawa ni tatay. May mga pagkakataon talagang napapahamak kami dahil sa ugali niya. Dahil ba sa sobrang yabang niya? Hindi lang dahil doon. Minsan kasi nakakapagsalita siya na nakakainsulto na sa ibang tao. Hindi niya namamalayan na nakakasakit na pala siya. Oo nga, kahit minsan nakakatawa siya. Hindi rin maganda kapag may nasasaktan siya eh. Kailangan din talagang isipin ang mararamdaman ng ibang tao. Alam mo, hindi ko naman hinihiling na magbago ng todo si tatay eh. Kahit mabawasan lang sana ng konti ang pagiging hambog niya, malaking bagay na yun ano. Sigurado ka ba? Tatay mo pa rin kasi siya. Alam mo Gino, iba-iba naman ang paraan ng bawat tao sa pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Mahal ko si tatay, pero hindi ibig sabihin nun sang-ayon na ako sa lahat ng ginagawa niya. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kung kailangan kong turuan ng leksyon si tatay, gagawin ko yun. Baka sakaling mabawasan ang mga ugali niyang nakakahiya. Sigurado ka ba talaga? Oo Gino, kaya sana tulungan mo ko. Desidido akong turuan ng leksyon si tatay. Nahihiya na talaga ako sa mga ginagawa niya eh. Alam kong pinag-uusapan na kami ng mga kapitbahay kahit hindi nila sinasabi ng harapan. Mas pinipili na lang nilang umiwas sa amin. Kaya naisip kong ako mismo ang gagawa ng paraan lalo na't alam kong hindi ko maaasahan si nanay sa ganitong klaseng sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita ulit kami ni Gino, Miss Winnie. Sa pagkakataong yon, hindi na siningit ang panliligaw niya. Sa halip, nagpaalam muna siya kay nanay na may importante lang kaming pupuntahan. Mabuti na lang at wala si tatay dahil may inaasikaso rin siya tungkol sa trabaho. Oh, Gino, iho, ingatan mo ang dalaga ko ha? Hindi ko ipapaalam kay Oscar na isinama mo si Betty ha? Basta siguraduhin nyo lang na hindi nyo sisirain ang tiwala ko. Opo, Aling Ana. Huwag po kayong mag-alala. May importante lang po talaga kami pupuntahan tungkol sa trabaho. Tama po si Gino, Nay. Sayang naman po kasi kung may hiring tapos maganda pa ang sweldo. Basta, huwag kayong magpapagutom doon, ha? O heto, magbaon kayo. Naku, Aling Ana. Nag-abala pa kayo. Pwede naman po kaming bumili sa labas eh. Iho, kung seryoso ka talaga sa anak ko, matuto kang mag-ipon. Ipakita mo sa asawa ko na karapat-dapat ka kay Betty. Kaya huwag kang gastos ng gastos. Tama si Nanay Gino. Makinig ka sa kanya. Opo, maraming salamat po. Walang anuman. O sige na, umalis na kayo.
Baka mahuli pa kayo sa pupuntahan nyo. Lumabas kami ng bahay na buo ang loob. Hindi ko naman talaga balak saktan si tatay eh. Pero minsan, naikwento sa akin ni Gino na may kakilala siyang matanda na marunong gumawa ng orasyon para sa mga taong may mga ugaling kailangang ituwid. Okay ka lang ba? Oo naman, bakit mo natanong? Gusto ko lang sabihin sa'yo, kapag nakapasok na tayo sa bahay ni Lola, wala nang atrasan. Alam ko yon, hindi na magbabago ang isip ko. Sabihin mo lang sa kanya, mabuti ang intensyon mo at wala kang balak saktan ng tatay mo. Ilabas mong lahat ng gusto mong sabihin tungkol sa mga ginagawa niya. Siya na ang bahala kung anong dapat gawin. Sige Gino, maraming salamat. Sumakay kami ni Gino ng jeep. Ilang minuto rin kaming bumiyahe bago kami bumaba sa tapat ng isang lumang gusali. Mula roon, naglakad kami sa isang makipot na eskinita hanggang sa makarating kami sa isang maliit na paupahang bahay. Huminto si Gino sa tapat ng isang pinto at marahan yung kinatok. Nandito na tayo, Betty. Sige Gino, maraming salamat. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto para sa amin, Miss Winnie. Saglit lang kaming nag-uusap. Ipinaliwanag ko kagad ang sadya namin at napangiti naman ang matanda. Maya-maya, naglabas ng pera si Gino at iniabot yon sa kanya. Teka, hindi mo naman sinabi na may bayad pala yon. Ako na ang bahala, Betty. Humingi lang naman ako ng tulong para matunto ng matandang ito. Hindi mo kailangan gumastos pa. Isipin mo na lang na tulong ko na rin ito kay Mang Oscar. Alam mo, sobra-sobra na talaga ang mga naitulong mo sa akin. Baka mamaya hindi na kita matanggihan kapag nanligaw ka. Huwag mong isipin yan. Marunong akong rumespeto. Hindi ako namimilit. Kung ayaw talaga sa akin ng isang tao, tatanggapin ko. Gusto ko lang ipakita na malinis ang intensyon ko sa'yo. Kaya hayaan mo na akong makatulong. Hindi ko na tinanggihan ang perang binigay ni Gino. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sa kwarto ang matandang mangkukulam at may kinuha. Ilang minuto lang siyang nawala bago bumalik. Paglabas niya, iniabot niya sa akin ang isang maliit na brown na pakete. Para itong pinong pulbos na may halong iba't ibang tuyong dahon. Ano kaya ito? Yan ang kailangan mong ipainom kay Mang Oscar. Baka mamaya sumakitan siya ng tatay ko ha? Hindi naman, Betty. Ako nga, minsan na rin humingi ng ganyan dito. May mga kapitbahay din kasi kaming hindi namin gusto ang ugali nun. Pero minsan lang yon at hindi ko na inulit. Talaga? Ilang beses ka na rin palang pumunta rito? Ginawa ko lang ulit ngayon kasi kailangan mo talaga ng tulong para magbago ang tatay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi si Lola yung klaseng mangkukulam na nananakit o pumapatay ng tao. Nagbibigay lang siya ng leksyon. Sigurado ka doon ha? Oo, pangako. Sinang-ayunan ng matandang mangkukulam ang sinabi ni Gino. Ayon sa kanya, timplahin ko lang daw na parang kape ang laman ng paketeng binigay niya at ipainom kay tatay. Pagkatapos nun, makikita ko na raw ang magiging resulta. Kahit kinakabahan ako, dinala ko ang pakete at umuwi na rin kami. Nagpasalamat pa ako kay Gino dahil inihatid niya ako matapos naming kumain sa labas. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin si tatay na abala sa pagkakaraoke. Halos mabingi kami sa lakas ng sound system niya. Sa sobrang lakas, parang dumadagundong ang buong bahay at rinig na rinig hanggang sa labasan. Nay, magandang gabi po. Oh anak, mabuti naman at dumating ka na. Nasaan si Gino? Hindi na po siya tumuloy dito, inay. Gabi na rin kasi at baka hinahanap na siya ng nanay niya eh. Hindi rin siya nakapagpaalam na matatagalan kami. Ganun ba? Aba, mukhang napakabait naman pala ng batang yun. Mabait naman po talaga si Gino, inay eh. Siya nga po pala, sino po bang bisita ni tatay? Ay naku anak, wala namang bisita ang tatay mo eh. Bakit po ang lakas ng karaoke niya? Naku, nagyayabang na naman siya sa mga kumpare niya. Nagpapalakasan daw ng sound system. Nauna nang nagpatugtog ang mga kaibigan niya. Alam mo namang ayaw na ayaw magpatalo ng tatay mo. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya, Miss Winnie. Kasabay nun, sunod-sunod na ang katok sa pinto. Nang buksan namin ni nanay, ilang kapitbahay namin ang nasa labas. Nagrereklamo sila dahil sobrang lakas na raw ng karaoke ni tatay.
Iha, Betty, pakisabi naman sa tatay mo na hinaan ng karaoke. Kahit dito sa tindahan ko, hindi na kami magkarinigan ng mga suki ko Sige po, Manang Cora. Pasensya na po talaga. Manang Cora, ako na po ang bahala sa asawa ko. Pasensya na talaga. Sige na po, umuwi na muna kayo. Tay, pwede bang hinaan nyo naman ng karaoke? Sigaw ko dahil kahit kami ni nanay, hindi na magkarinigan sa loob ng bahay. Pero imbis na hinaan ng karaoke, nilakasan pa ito ni tatay, tsaka kumuha ng microphone para sumagot sa amin. Anong sabi mo, anak? Hinaan ng karaoke? Aba, hindi pwede. Tayo ang may pinakamalakas na sound system sa buong lugar. Hindi ako magpapatalo sa mga kumpare ko, no? Tay, makinig naman po kayo. Sobra na kasi. Nagrereklamo na po ang mga kapitbahay natin. Ano ka ba, anak? Parang ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Hayaan mo sila. Pero tay, tama na po. Makinig naman po kayo sa akin, Teka lang, wag naman kayong magtalo. Hindi kami nagtatalo ng anak mo. Siya lang kasi masyadong iniintindi ang sasabihin ng mga tao sa labas. Ano naman kung magreklamo sila? Wala naman silang naitulong sa buhay natin Kaya bakit ko sila pakikinggan? Kasi hindi na po tama ang ginagawa nyo. Pati pag-uusap natin, idinadaan nyo pa sa mic. Rinig na po tayo ng mga kapitbahay. Hindi na kayo nahiya. Hindi na ako nakapagpigil. Lumapit ako sa likod ng karaoke at agad kong hinugod ang saksakan nito. Pagkatapos nun, biglang tumahimik ang buong paligid at parang gumaan ang pakiramdam ko. Ano bang problema mo, anak? Bakit mo pinatay ang karaoke? Sobrang ingay na po, itay. Alam mo kung bakit ganyan ka? Kasi masyado mong iniisip ang sasabihin ng ibang tao Hindi ko po iniisip ang sasabihin nila. Ang gusto ko lang, marunong naman po tayong rumespeto sa mga kapitbahay natin. Tama na po ang pagiging hambog. Betty, tama na. Sumusobra ka na Hindi dahil may ugali ang tatay mo na ayaw mo, pwede mo na siyang kausapin ng ganyan. Yan kasi ang problema sa inyo, inay Lagi na lang kayong kumakampi kay tatay. Hindi ba pwedeng isipin nyo na hindi lang naman tayong nakatira rito? Nakakaabala na po tayo Galit kong tinalikuran silang dalawa. Alam kong mali rin ang paraan ko sa pakikipag-usap sa kanila, Miss Winnie. Pero sana maisip din nila na hindi sa lahat ng pagkakataon, sila ang tama. Nagkulong ako sa kwarto at hindi na ako lumabas para maghapunan. Sobrang sama ng loob ko at hindi ko pa sila kayang harapin. Kahit paulit-ulit na kumakatok si nanay, hindi ko siya pinagbubuksan. Betty, anak! Kausapin mo naman ako. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Hayaan mo na siya, mahal. Kilala ko ang anak natin. Bukas, maiisip din niyang wala tayong ginawang mali. Pero Oscar, hindi naghapunan ng anak mo. Wala ka ba talagang tiwala sa anak mo? Matatag siya. Hindi mo kailangan mag-alala. Ikaw kasi, Oscar Ang hilig mong magsalita ng kung ano-ano. Tignan mo tuloy, dahil sa ugali mo, unti-unti nang lumalayo ang loob ng anak mo sa'yo. Narinig kong wika ni nanay. Nakatulog na rin ako sa pagtalukbong ko ng kumot. Kinaumagahan, maaga akong bumangon, Miss Winnie. Naabutan ko si nanay sa kusina. Betty, anak, salamat naman at gising ka na. Halika na, kumain ka muna. Nay, pasensya na po pala sa mga nasabi ko kagabi Wala yon, anak. Naiintindihan kita. Pasensya na rin kung madalas kong kinakampihan ng tatay mo, Ayoko lang talaga na lagi kayong nag-aaway Minsan po kasi, hindi na maganda ang pakikitungo ni tatay sa mga kapitbahay natin Parang minamaliit niya sila dahil lang wala silang pera. Hindi naman sa ganun, anak. Intindihin mo na lang muna ang tatay mo. Pero huwag kang mag-alala, kakausapin ko rin siya. Ang totoo po niya, Ninay, masama pa rin po ang loob ko kay tatay. Pero ayoko naman tumagal na hindi kami nagpapansinan. Tama ka naman, anak. Ano bang balak mong gawin? Hihingi na rin po ako ng pasensya kay tatay sa mga nasabi ko. Aba, mabuti naman. Yan din ang gusto kong marinig. Nay, pwede po bang ako nang magtimpla ng kape ni tatay? Oo naman. Mas mabuti nga para matapos ko na rin itong niluluto ko. Ninitian ko ng bahagya si nanay at lumapit sa lagayan ng kape. Mabilis akong nagtimpla.
Nang makatalikod si nanay, palihim kong ibinuhos sa tasa ang pakete na ibinigay sa akin ng mangkukulam. Pinagpapawisan pa ako sa kaba habang ginagawa ko yun. Nay, ibibigay ko lang po itong kape kay tatay ha. O sige anak, nasa labas ang tatay mo. Abala na naman sa mga manok niyang panabong. Sige po, pupuntahan ko po muna. Sana magkaayos na kayong dalawa anak. Huwag ka sanang magkikimkim ng sama ng loob sa kanya ha. Lumabas ako ng bahay at hinanap si tatay. Nadatnan ko siyang kausap si Manang Cora. Halata agad na masama ang timpla nito dahil nakasimangot. Alam mo kasi, Mr. Mahangin, hindi lang ako naiistorbo sa ingay ng karaoke nyo. Alam ko, Manang Cora. Pero kasalanan ba namin kung malakas ang tunog? Mamahalin kasi ang karaoke namin eh. Bahala ka na kung mamahalin pa yan. Wala akong pakialam dyan. Kaya ka laging naiinis. Kasi masyado ka nagpapa-apekto sa reklamo ng iba. Hindi naman ganun eh. Isipin mo rin ang mga kapitbahay natin. May sakit, may bagong panganak. Paano sila makakapagpahinga kung ang ingay nyo hanggang gabi? Ayan ka na naman, Manang Cora eh. Lahat na lang pinapalaki mo eh. Hindi ko na napigilang sumabat. Manang Cora, magandang umaga po. Ay iha, ikaw pala. Hay nako, hindi pa rin kami magkasundo ng tatay mo. Ikaw na nga ang kumausap sa kanya. May mga tao pa akong aasikasuhin sa tindahan ko eh. Sige po Manang Cora, pasensya na po ha. Maaga pa. Anong ginagawa mo rito? Hinanap ko po talaga kayo, Tay. Bakit naman? Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa inyo kagabi. Yung ba? Wala na yun anak. Pero sa susunod, wag mo na akong pagalitan sa harap ng ibang tao ha. Baka isipin nila, hindi mo ako nire-respeto sa sarili nating bahay. Wala naman po talaga akong balak na ipahiya kayo eh. Hindi ko lang po matiis na pati ang mga kapitbahay natin nagrereklamo na dahil sa mga ginagawa nyo. Hindi naman siguro masamang ipagmalaki kung ano ang meron tayo. Pero sige, medyo napapaisip na rin ako eh. Baka nga sumobra na ako minsan. Saka na lang po natin pag-usapan yan, Itay. Ay, heto po uminom muna kayo ng kape. Iniabot ko kay tatay ang tasa ng kape. Napangiti siya at marahan akong tinapik sa balikat. Salamat anak ha. Peace offering ko po yan. Sana po hindi na maulit ang nangyari. Hindi lang naman po kami ni nanay ang naapektuhan eh. Sige, nangangako ako. Mahina niya yung sinabi pero ramdam kong hindi pa siya ganun kasigurado. Tahimik niyang ininom ang kape at muli akong pinasalamatan. Kinahapunan, nagulat kaming mag-ina dahil hindi pa rin bumabangon si Tatay Oscar. Tapos na ang oras ng siesta at sa ganitong oras, karaniwan na siyang nasa labas ng bahay. Nay, nasan po si tatay? Nasa kwarto anak, masama raw ang pakiramdam niya. Ganun po ba? Oo, sa katunayan nga dadalhan ko na lang siya ng merienda doon. Ano po kaya ang nangyari kay tatay? Inosente ko pa yung naitanong noon. Hindi ko alam na nagsisimula na palang umepekto ang pinainom ko sa kanya. Ang laman ng paketeng galing sa mangkukulam. Kalaunan, pinatunayan yun ni Gino. Noon ko lang nalaman na kabisado na pala niya kung paano unti-unting kumikilos ang bisa nito. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ngang naratay sa kama si tatay. Hindi namin maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa kanya, Miss Winnie. Sabi ng iba, bangungot lang daw yun. Pero kapag kinakausap namin siya, kung ano-ano ang sinasabi niya na para bang sobra siyang kinakabahan. Tay, nandito po si Gino. Dumalaw po siya sa inyo. Ganun ba? Sige, papasukin mo siya. Bilisan mo. Huwag mong hayaang makita siya ng ibang tao. Bakit po, Itay? Ano po bang problema? Ayoko makita siya ng iba. Baka pag-usapan na naman tayo eh. Pero hindi po ba sanay na kayo ron? Dati nga po, kayo pang nagpapakita sa mga kapitbahay natin yung mga bagong bili nating gamit. Iba na ngayon. Baka dahil sa pagyayabang natin, mapasok pa tayo ng mga magnanakaw. Ha? Akala ko hanggang dun lang ang magiging pagbabago ni tatay, pero nagkamali po pala ako. Isang araw, napansin kong isa-isa niyang nililigpit ang mga gamit namin. Inilalagay niya ang mga yon sa mga karton at itinatago sa bodega.
Mga bago pa naman ang mga gamit pero parang takot na takot siyang makita yun ng mga ibang tao. Oscar, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo nililigpit ang mga gamit natin? Masyado kayong kampante. Puro mamahaling gamit ang nakikita ng mga tao sa loob ng bahay natin. Paano kung mainggit sila? Halika na. Tulungan mo kung itago ang mga ito. Nay, ano pong nangyayari kay tatay? Hindi ko rin alam, anak. Bigla na lang siyang nagkaganyan. Ay, Diyos ko. Hindi kaya... Anong hindi kaya? Wala po, inay. Maiwan ko po muna kayo. Makikipagkita lang po ako kay Gino. May importante lang po kaming pag-uusapan. O, sige. Pero wag kang magpapagabi, ha? Pagkita namin ni Gino, ikinuwento ko ang lahat ng ginawa ni tatay. Tumango siya at sinabi niyang mukhang umepekto na nga ang gayuma na pinagawa namin. Na kung ano ang ugali niya, nagiging kabaliktaran na yun ngayon. Sinabi rin niya na wag akong mag-alala dahil pansamantala lang ang epekto nito. Mawawala rin yon kapag tuluyan nang napagtanto ni tatay ang mga pagkakamali niya. Huwag kang matakot. Hindi namang ginawa ang gayumang yun para saktan o patayin ng tao. Pinaparamdam lang nito ang bigat ng konsensya. Kumalma ka lang. Sigurado ka ba, Gino? Nag-aalala talaga ako kay tatay eh. Oo, magmumuni-muni lang siya at haharapin ang konsensya niya. Pagkatapos nun, babalik din siya sa dati. Nagtiwala ako sa sinabi ni Gino, Miss Winnie. Ilang araw naming pinagmasdan ni nanay si tatay. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang ginawa namin dahil alam kong siguradong magagalit siya sa akin. Isang araw, ako mismo ang kinausap ni tatay. Nagsisimula ng maging humpak ang pisngi niya at nanlalalim na rin ang mga mata niya. Halatang walang maayos na pagtulog. Anak, pasensya ka na ha? Ha? Bakit po, itay? Hindi ko alam kung bakit eh. Pero nitong mga nakaraang araw, ang dami kong naiisip. Hindi ko man maintindihan ng lahat, pero sobra akong nakokonsensya. Talaga po ba, itay? Oo, napagtanto ko na tama ka. Hindi dapat ako nagyayabang sa kung anong meron tayo. Okay lang naman po yun, tay. Ang mahalaga, na-realize niyo po yun ngayon. Alam kong marami akong nagawang mali. Pero pangako, magbabago na ako. Titigilan ko ng pagiging hambog. Talaga po? Oo naman, mahal ko kayong mag-ina at ayokong mawala kayo sa buhay ko. Simula ngayon, sisikapin kong maging mas mabuting tao. Hindi ko napigilang maiyak at yakapin si tatay. Sakto namang nakita kami ni nanay kaya nakiyakap na rin siya. Maya-maya naman dumating si Gino na may dalang pasalubong. Napangiti siya nang makita kaming nagkaayos na sa wakas. Hindi kagad gumaling si tatay pero alam kong unti-unting nanumbalik ang sigla niya. Simula noon, mas naging masaya ang buhay namin sa aming lugar, Miss Winnie. Nakipagbati si tatay kay Manang Cora at humingi rin siya ng tawad sa aming mga kapitbahay. Hindi na rin siya ang laging bangka kapag nakikipag-inuman siya sa mga kumpare niya. Unti-unti niyang binago ang sarili niya. Hindi na namin siya naririnig na nagyayabang tungkol sa kung anong meron kami. Kahit naging magkasintahan na kami ni Gino, hindi pa rin namin sinabi kay tatay at nanay ang ginawa naming pagpunta sa mangkukulam para bigyan ng leksyon ang tatay ko. Ito ang lihim na hindi na naming ibinunyag kahit kailan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Lubos na gumagalang, Betty. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Charmaine Herosanib, Kay Shasha Breis, kay Anne Marlene, kay Gina Andraque Peñas, at kay Joffer Garcia na nag-comment po sa gastador na ina-upload. Ang sabi po niya, "Congratulations, Miss Winnie! Happy 100k subscribers! Mula noong nag-umpisa kayo hanggang ngayon, nandito pa rin kami nakasupport sa inyo. Sana marami pa kayong ma-upload, Miss Winnie. God bless." Maraming salamat po sa comment nyo, Sir Joffer. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana mga susunod naming stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin.
Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Tuloy-tuloy pa rin po ang celebration natin ngayong linggo ha. Tama. Dahil nakuha na po natin ang 100k subscribers. Yes! Pero patuloy pa rin po akong aasa sa suporta nyo ha. Siyempre, ang wish po namin maka more than 100k subscribers pa po tayo. Tama. At hindi po namin marireach yun kung wala ang tulong ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Happy 100k subscribers! God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!